Audu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. So ayan, bali ang tagal nating hindi nakapag-upload ng video. So noon yung topic natin, dahil ito ay Sulaiman TV, ang topic natin before ay tungkol sa mga jinn, panaginip. So ayan, ngayon ang masishare ko ngayon, hindi ko nagagawin kasi pagkapatungkol sa mga jinn, napakahaba nito, ilang oras. So yung mga ibibigay ko na lang yung mga mahahalaga na mga dapat magawa ng magawa natin as mananampalatayang Muslim para maproteksyonan ng sarili natin at para ma-achieve yung, sa mga gusto lang ma-achieve yung napakagandang kaalaman at karanasan patungkol sa mga jinn. Sa mga may gusto lang, no? Dahil merong brother na nagpapaturo sa akin paano mag-rukya, paano daw makakita ng jinn. Gusto nila makakita ng jinn, gusto nila mabuksan yung third eye nila. So yan, pag sinabi kasi yung third eye, ang pagkakaalam natin dito, may mata dito. Parang si ano. So yun, noon, dahil kakasal ako, nagkaroon ako ng itim dito. Alam naman ng mga Muslim brother yan, yung tattoo ng mga Muslim, yung itim, yung bakat ng pagpapatira pa. Ang mahiwagang naranasan ko dyan, merong time na sobrang lakas ng iman ko noon. Yung mga time na yun, basa lang ako ng basa ng Quran, basa ako ng basa, siguro halos ilang buwan na puro basa lang ako ng basa ng Quran. Tapos inoobserbahan ko yung paligid, yung mga tao, nakikita ko yung tanda ng Allah subhanahu wa ta'ala. Merong moment nung mga time na yon na pati yung mga iniinom kong tubig, subhanallah, nagiging dalisay. Kasi bakit nagiging dalisay yung tubig? Dahil yung mga iniinuman ko ng tubig na nahahanginan ng bibig ko, na which is yung bibig ko walang ibang binigkas kundi yung puro regarding sa Quran. So yan kasi ang sikreto ng Quranic water. Paano ba gumawa ng Quranic water? Pag gagawa ka ng yung holy water, pag gagawa ka ng holy water, bibigkasan mo yan ng Ayatul Kursi, Surah An-Nas, Surah Al-Falaq, Surah Ikhlas. Iihipan mo, bismillah, bismillah, 3 times. Yung maliit na portion ng parang molecules lang, let's say yung talsik ng laway natin, na maliit lang, kapag humalo yun sa tubig, dun nagiging holy yung water, nagiging holy water, di ba? Kumbaga yung samsam, kapag ka yung samsam water, kahit yung patak niya lang ng samsam, ihalo mo sa normal na tubig, nagiging special na tubig yung normal na tubig. Ganyan lang kasimple. Kaya yung samsam nakakagaling ng sihir, ng mga ain, evil eye or kulam. Yan ang sikreto. Sa paggawa ng Quranic water, yan din ang sikreto. Bigkasan mo, babasahan mo ng Quranic verse yung tubig, ihipan mo, bismillah, bismillah, dun sa magiging Quranic water. So yun ang dahilan kung bakit yung mga iniinom ko na tubig ng mga time na yun nagiging dalisay, dahil yun sa kakabasa ng basa ng Quran. Then yun, so masarap yung tubig na halal na nabigkasan ng bismillah. Diba talaga yung so minsan hindi napapansin ng ibang Muslim brother yan, pero kapag malakas yung iman mo, damang-dama mo yan. Subhanallah, ang ibig sabihin, meron ako naramdaman nun dito sa noo ko na mainit, na parang liwanag na umiikot-ikot, parang chung chung chung, di ba, parang cartoons, basta ganon. Paano ang proteksyon para maproteksyonan mo ang sarili mo laban sa mga jinn. So ganito lang kasimple yan. Nakikita nyo yung mga taong grasa, wala silang ligo, ayaw nila maligo. Bakit? Kasi jinn possess sila eh. Yung mga jinn possess, ayaw niya ng tubig, ayaw niya maging dalisay, ayaw niya na malinis ang katawan nila. Kasi kapag malinis ang katawan nila, hindi sila open. Pero hindi ibig sabihin na malinis ang katawan mo, hindi ka open. Malinis nga katawan mo, humihi ka, natalsi ka naman yung suot mo. So may bahid na yan ng pagiging marumi. Natalsi ka ng ihi yung suot mo, so may bahid na yan ng pagiging marumi. Katulad sa pagsasala, kailangan mo linisin yan bago mo gamitin yung kasuotan na yan sa pagsasala. So yung naligo ka nga, pagtapos mo makipag-sex, hindi ka naman naghugas ng private part mo, so hindi ka malinis nun. So yun yung mga open
sa jinn possession. Katulad yan ng mga nag-inom ka ng alcohol. Kapag nakainom ka ng alcohol, sa una, pansinin mo yung mga nagiinuman. Sa una, okay lang sila eh. Normal lang sila. Pero pagka maya maya mapansin mo nagpiplip, nauulol sila o biglang nagwawala, yun na yung mga palatandaan ng jinn possess. So ayan ang palatandaan. Meron ako ni Rukia before na yung jinn pasok ng labas pasok sa katawan niya, makulit. Nung nagwudo na yung na jinn possess, nung nagwudo na siya, hindi na naka-enter yung jinn sa katawan niya. So ang kahalagahan, ang mahalagang gawin para maproteksyonan ng sarili laban sa mga jinn ay ang pagligo or pagwudu. Kailangan malinis ang katawan, pagligo or pagwudu. At para naman hindi makasabay sa iyo yung mga jinn na kapag umuwi ka ng bahay, may madadaanan kang basurahan, may mga jinn na nakatira sa basurahan. Yung mga puno-puno, mga magugubat or yung mga lugar na let's say may mga jinn din sa labas ng bahay, mga kalsada, may mga jinn sumasabayan sa loob ng bahay. Sunan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bago mo buksan yung pinto. O pag isasara mo yung pinto, la ilaha illallah. Recite ka ng Ayatul Kursi, hindi nila mabubuksan yan, hindi sila makapasok diyan. Yan, matutulog ka, magsuna ka, pagpag mo 3 beses bismillah, pagpag mo higaan mo. Pagkakain ka, bismillah, iinom ka, bismillah. So yan yung mga paraan para hindi sumama or sumabay yung jinn na shayatin. Paano mo naman mararamdaman yung shaitan? Simple lang, ang jinn sila ay energy. Energy sila, energy. Malalakas ang iman, let's say kahit di malakas yung iman, mararamdaman mo sila. Ayun, tumatayo yung balahibo mo, mga ganun. Pero yung mga malalakas yung iman, na minsan accurate sila, damang-daman nila, alam nila kung saan mismo nakapwesto yung jinn o shaitan. So ayun, nabibigkasan nila yon, naduduroan nila, bibigkasan nila ng Quran. So ayun, ayun ang mga paraan. Ang mahalaga ay ang pagligo at ang pagwudu at ang pag-recite ng mga ayat sa Quran. Pag-recite ako usually every sala, most likely nakasanayan ko na yan. Kada pagtapos ng sala, kargado ko ng Ayatul Kursi. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. So yun lang. Yan, ang open ko ngayon. Isa pa, hamon. Ito naman ang hamon. Kapag ikaw ay nanaginip, subukan mo lang, 'di ba? Nagsusuna tayo pagka natutulog tayo. Kapag tayo ay natutulog, nagsusuna tayo, yung ihip sa kamay, bismillah, bismillah, pahid sa buong katawan yung kamay na yon na may dampilang ng maliit na laway, pahid mo sa buong katawan mo yon. Siyempre na-recite mo na nun yung last 3 verses ng Quran, pati yung Ayatul Kursi. May ipapadala ang Allah subhanahu wa ta'ala ng isang malaikat para sa iyo sa pagtulog mo, para bantayan ka. Subukan mong wag yang gawin. One night, yan suna na yan. At sa yung pagtulog, may access yung shaitan sa panakaw na pagdalaw niya. Kapag ka sa panaginip mo nakapag-recite ka ng adhan, nakapag-recite ka ng Ayatul Kursi o Al-Fatiha, mashallah, napakalakas ng iman mo. Kapag yan ay nagawa mo, palatandaan niya na malakas ang iman mo. Kasi ako, usually yan ang ginagawa ko before. Kahit sa panaginip, nag-aadhan ako, pinagtitipan ko yung A'udhu billahi minash shaitanir rajim, mga shaitan, yung mga alam ko sino yung puppet, sino yung shaitan. Kapag ka nagawa mo yan, makapag-recite ka ng mashallah. Pero paano mo ba ma-achieve yan? Paano mo ba magagawa yan na kahit sa panaginip mo nakapag-recite ka ng Quran? Kailangan kapag gising ka, palagi mong binibigkas yan. Kailangan pag gising ka, palagi mong, tulad ng waswas yung music. Kapag ang lagi mong pinapakinggan, music ng mga haram, kapag naglalakad ka sa daan, mag-isa, wala kang iniisip, tutugtog yung mga kanta na yan sa utak mo. Pero kapag ka ang lagi mong buang bibig ay yung sa lalako, minsan yung madalas yung waswas ko, yung shahadatain at saka yung la ilaha illallah, tapos yung sallallahu alaihi wasallam, yung mga ganyan. Yan yung mga waswas ko. Kasi bakit? Kasi yan yung madalas na binibigkas ko at madalas ko na naririnig. Kung ano yung madalas mo na naririnig na music, yun ang magwawaswas sa tenga mo pag mag-isa ka na. Alhamdulillah. Kung lagi mo binibigkas yung la ilaha illallah,
matatakotin ka sa Allah, ibig sabihin matatakotin na let's say hindi yung takot na takot, let's say isama natin yung palagi mong inaalala si Allah subhanahu wa ta'ala, bismillah ka ng likas ka ng bismillah, shahadatain, Quranic verse. Kapag yan ang lagi, expect mo na kapag ka mag-isa ka, yan din ang kasama mo. Halimbawa yan sa pagtulog mo. Sa pagtulog mo, magagawa mo lang yan makapag-adhan ka sa panaginip mo at magkaroon ka ng wisyo sa panaginip mo. Kung dito, habang umaga, habang ikaw ay nasa realidad, nasa normal, lagi mong bukang bibig, shahadatain at Quranic verses, ma-achieve mo yun. Ma-achieve mo na kahit sa panaginip mo, alam mo kung ano yung ginagawa mo. Bismillah.